Welcome to the show. Mga loyalistang bangag, mga loyalistang bangag ay nahay sa propaganda. Mga loyalistang bangag may sarili mundo kasama bangag nilang presidente. Hi, kamusta mga parts? At welcome ulit dito sa ating channel. At this is Pinoy Adobo and tayo po ay meron naman po tayong isang reaction. Yun, no? Katatapos lang po ng ating vlog kanina at ito po ay tutuloy ko lamang. Ito po ay tungkol po sa nangyaring yung ikinamatay ng isang USEC secretary ng Bangag. Well, before we start, I just want to say hi po sa ating pong mga Pilipino sa Pilipinas, no? Kamusta po kayo dyan, no? Merry Christmas po sa inyo at sana po ay maganda ang ating sa Pasko darating na ito, no? At sana po ay wag po nating kalimutan na tuloy-tuloy po tayo magsimba at ngayon po ay simbang gabi. Napakaganda po diyan ngayon, no? Simbang gabi, hindi katulad dito, wala pong ganito niyan, no? Ewan ko, baka meron din, pero who knows, no? Pero mas common po sa Pilipinas yan at mas maganda po at mas masaya. Alam po naman natin yan. At siyempre po, no, ang ating pong overseas Filipino workers, kumusta po kayo dyan? At sana po kayo, katulad na sinabi ko sa inyo, nakaraan ko mga video, Merry Christmas po sa inyong lahat diyan. At kayo po ay alam ko na kayo ay naghahanda na ng Pasko diyan sa kanya-kanyang bansang inyong tinutuluyan. At sana po ay may raos, masaya, at kahit po alam natin ang ating bansang Pilipinas, ay naglikahos dahil po sa mga bangag na administration na to ay talaga pong wala tayong magagawa hanggat nakaupo yan. Okay? But anyway, tayo na lang po muna mag-enjoy. Isipin natin ang araw ng karawan ng ating Panginoon. At tayo po magdadasal. At syempre po, katulad sinabi ko sa inyo, alam po kayo po ay mga broke, no? At dahil po kayo po ay nagpadala ng inyong mga, regalo sa inyong mga kamag-anak sa ating mahal sa buhay sa Pilipinas. Pero, treat nyo rin sa inyo at Starbucks. Oh, okay? Ingat po kayo dyan, mga OFW. Salamat po, no? At tayo po may announcement muna. Anyway, sa 24 po ng 10 p.m. dito, no? Dito sa US, no? At 2 o'clock p.m. yan, no? Diyan sa Pilipinas. No, 3 o'clock p.m. at ako po ay magla-live po ng 24, bali 25 na yata diyan. Tama, 25 na diyan sa Pilipinas on the 24 dito. At 25 ng hapon diyan, no? I'm pretty sure kayo ay nagchichul-chul na lang diyan, nagkukwentuhan ng mga kamag-anak. Malamang kayo po ay mga lasing pa. No? Huwag po tayo masyadong iinom, lalo na yung mga overweight diyan. At yung mga kaedad ko diyan, huwag kayo masyadong mag-iinom at alam niyo na, gout! Masakit yan. But anyway, kayo po mga sinabihan ko na at ini-invite ko po ang mga subscriber ko, no? At isasama ko rin po dito sa Facebook na kayo po ay magpunta dito sa YouTube, dito sa Pinoy Adobo Reaction, no? I-ano niyo lang, i-type niyo at Pinoy Adobo at sabihin niyo tayo po ay mamimigay ng konting ayuda. Yep. At kung sino po ang mabubunot ko, no, na Lucky 9, 10 na winners ang ating bibigyan ng chicha, no? Chicha. At tayo po ay parang ano lang, pang Starbucks din baga, no? Hindi naman po tayo katulad ng bangag na namimigay ng sobra-sobrang pera sa mga tao, kailangan magugur kayo, di ba? Anyway, tayo po ay kaya ko po ginawa ito, ay ako po ay nagsabi sa inyo na pag ang aking channel ay naka 1,000 mahigit na o 1,000 ay tayo po ay mamimigay ng konting ayuda. Nagkataon lang po na magpapasko, eh syempre, kailangan ko po muna mag-ipon. No, tayo naman po ay isang regular na mamamayan lamang. But anyway, okay lang po. Ang akin po ay continue nyo sinusuportahan ang aking channel. Again, no, sa mga subscriber ko dito sa YouTube, no, pipiliin ko po ang limang subscriber ko rito simula pa noon, panahon pa ni Alias Siga, ni Chong Talks, at ngayon ay Pinoy Adobo. Ay pipili po tayo kung sino mabubunot ng 5 subscriber at sa mga nanonood na hindi ko pa subscriber o yung magko-comment, yung unang magko-comment, no? Ay bibigyan din po natin ng premyo. At syempre po, ang pangsyam po ay kung sino man nasa Facebook o yung mga mapada sa aking channel, mag-like, ay makita ko lang po ang inyong parang pagtingin sa aking channel sa live, meron din po kayo. Ngayon, paano po ba sumali? No, ilalagay niyo lang po sa ang pangalan niyo, kahit na magbigay na lang kayo ng palayaw o kung may channel name kayo sa YouTube ng mga subscriber ko o yung napadaan, ilagay niyo lang po diyan pangalan niyo. Huwag niyo naman ilagay ang buong pangalan niyo, no? Baka naman po tayo madali niyo. Pero yung ang gusto ko po sana ay GCash number, pero huwag po nating ibibigay yan sa comment section dahil po masyado na pong public yan. Okay? Kapag nabunot ko kayo o napili ko kayo na isa kayo sa Lucky 9 winners, ay i-email nyo na lang ako. Okay? At doon nyo na lang ibigay yung GCash number nyo. In that way, doon ko po ipadadala yung chicha. Para pamasko ko na po sa inyo yan. At pang New Year, at syempre po pang thank you na rin po sa pagpatuloy nyo pagsuporta sa aking channel. Again,
sa 24 po. 24 dito sa US. No? At syempre po ay 10 p.m. dito alas 10 ng gabi dito, 2 o'clock diyan ng hapon, hapon diyan sa Pilipinas. Abangan niyo pong aking live at tingnan niyo po ako, tingnan niyo yung live, usap-usap tayo kung ano man ang pag-uusapan natin, konti lang po ito. At syempre po, at pagkatapos po niyan ay mamimili na ako kung sino sa mga subscribers, sa mga viewers. At pag napili ko kayo, ilagay niyo po sa comment section kung sino kayo. Kasi alam namang sabihin ko, maghula lang ako, no? Kaya maglagay kayo ng yung channel name niyo sa YouTube or kung ano man ang tawag sa inyo, nickname. Huwag niyo ibigay yung buong pangalan niyo. Halimbawa, ang pangalan niyo ay Claire Castro. Tingnan, may apelido pa yung Claire. O kung gusto niyo naman ay Contivero. No? O kung gusto niyo ay Bangag. No, magbigay na lang kayo ng pangalan niyo, no? At huwag niyo ibigay ang inyong what do you call this, ang inyong buong pangalan o yung GCash sa comment, ibibigay niyo sa akin yan sa email ko para medyo private doon. At syempre po ay ilagay niyo sa comment niyo pangalan niyo at taga saan kayo. Yung city lang. No? Hindi ko sinabing ibigay niyo yung address niyo buo. No? Hindi, halimbawa, Bangag, Ilocos Norte. O, halimbawa, Sara, Davao City. O, di ba? Yung gano'n lang nga, yung gano'n lang. Huwag niyo ibigay mga, baka mamaya, ilagay niyo, Juan de la Cruz, 49 years old, single. I live in Makati City. And I love banana. Yeah, nagpapatawa po tayo. Again, Merry Christmas po sa inyo lahat, okay? At abangan ko po kayo sa aking live for the last time ng ating gagawin dito sa Pinoy Adobo, huling live ko sa this year. At syempre po sa Pinoy Lens, magla-live po rin po tayo dyan. Okay? At syempre po, no? At huwag po ninyong kalimutan na kayo ay mag-subscribe din sa akin, Pinoy Adobo Reaction or Pinoy Adobo at Pinoy Adobo. Comment, like, share, subscribe, and press yung notification bell nyo. In that way ay malaman nyo na meron tayong video. Okay? Alright, tumahaba na. But anyway, pag-usapan po natin ang nangyari po dito kay USEC Secretary Cabral. Alam naman po natin na si USEC Cabral ay pass away. No? At sa Baguio po ito ay namatay. At kaya kung gusto mag-react to dito ay marami kasi pong questionable, no? At ang kanya pong mga pagkamatay ay hindi po talaga natin ma-direct na nalaglag o nahulog o sabihin na natin na tinulak, pinatay. Marami mga anggulo ang nangyayari ngayon sa pagkamatay ni USEC Cabral. In the first place, she is the public figure kasi 40 years siya nagtrabaho sa DPWH at siya po ay controversial sa flood control scam, no? At alam naman natin na marami siyang kilala at marami rin siya pong mga isinawalat. Ang balita ko raw ay ang huli niyang siwalat ay sa ICI, no? Ang mismong committee ni Bangag, no? At hindi po ito talaga maaasahan at hindi rin po ito talaga sabihin nating mga totoo o talagang independent mismo dahil ang ICI po ay gawa po ni Bangag Jr. At I don't believe this committee dahil mismo ang mastermind ng pagnanakaw ay siya mismo ang gumawa ng committee. Alam mo, style ng mga gangster, style ng mga mafia, they are trying to create something na para ang mga tao may isip na siya ay may ginagawang mabuti. Okay? Alright. But anyway, in-interview ang driver dito ni USEC Cabral at the way he talk right now is parang, parang ano siya, parang katakataka Di ba? Parang there's something off sa interview sa kanya. And, ewan ko kasi, alam mo, di ba ang tao, pag halimbawa ay namatay, either sa sakit o di kaya sa aksidente, parang, kawawa naman, may ano tawag dito, may he or she rest in peace. Di ba ganun tayo? Condolence, ganun lang. Parang, wow, sayang, di ba? Pero itong si Cabral, marami talaga ang nagsasabi, parang katakataka. Kasi in the first place, bago pala itong si USEC na namatay, ay may mga engineer na rin pala ang namatay sa iba't ibang klaseng lugar sa Pilipinas. And those are, sabi nga nila, yun daw yung mga na sumabit sa flood control scam. So parang iniisip ko na bakit gano'n? Ba't parang sinusunod-sunod sila? And parang yun nangyari kay Cabral is instead na tanggapin mo lang na nahulog siya sa bangin, parang nagtatanong ang mga tao, talaga bang siya bang namatay? Kasi kaya ganito ay dahil nung kinuha siya sa bangin, ay nakatago. Although, let's understand it. Maybe privacy or sabi nga nila nadurog daw. But may nagsabi na ang mukha niya buo pa. So, maraming mga question talaga, maraming angulo na bakit? How come? Diba? So, it's hard to believe na 100% na yung mga taong Pilipino
ay naniniwala na ito ay namatay lang dahil sa aksidente. Meron daw itong foul play. Di ba? So, yun ang nangyayari sa issue ngayon ni Yusek Cabral na instead na siya po ay tanggapin na lamang ang pagkamatay niya ay napo-question pa siya kasi nga involved siya sa hearing ngayon kung saan yun ang dahilan kaya maraming mga namatay sa baha. So, isa siya sa nakakaalam kung sino-sino kaya marami nagtatanong dito baka pinatahimik na dahil nga baka raw aamin na or may nasabi lang hindi maganda raw sa ICI, tinuluyan na. Di ba? So, parang ganun yung nangyayari ngayon kay Yusek Cabral. And nung tinitingnan ko yung driver kung paano siya sumagot, parang sabi ko, ba't ganito sumagot to? Anyway, alam ko naman sa inyo, napanood nyo ng iba, but this time, kasi kaya ako gusto i-play ulit to dahil para may pakita sa inyo ang aking reaction. Okay? Here we go. Nangyari, umaga po, dito po kami sa may Kinan Road na nagtambay po kami, nagpapalipas po ng parang lang po, natatanggal na stress. Tapos bakit naman sa dami naman ng pampatanggal mo ng stress doon pa sa tabi ng highway? At sa balik pa. So, doon pa lang mag-iisip ka na. Ako kasi, kung ba, may stress ako, no? Siyempre, ang gagawin ko, pupunta ako sa park, o pupunta ako sa beach, or maybe uupo ko sa isang lugar na tahimik, mag-iisip, unwind. Pero hindi doon sa may bangin. Di ba? Doon pa lang, isipin mo mabuti. Alam mo, delikado doon. Di ba? Alam mo, anytime pwede ka malaglag. Unintentionally or intentionally. I don't know. Tapos nakapark pa sila sa may tabi na pwede silang banggayin din doon. So these are the question. Ano, dahil ba ikaw ay Yusek Cabral? Dahil ba sinasabi mo na engineer to kasama ko? Itong gumawa ng tulay? Hindi ganoon. Di ba? Alam naman natin na hindi naman ganoon. Pero ang akin ang bakit doon? Kung nasa Baguio ka na pala, di mag-unwind ako di sa Burnham Park, di ba? O, bakit hindi doon? Or somewhere. Marami naman lugar eh. At saka doon sa lugar na yun, Benguet, alam ko may mga beach resort din doon. Bakit hindi? Bakit doon pa sa Kenneth Road? Kenneth Road pala. pinalis po kami ng mga pulis kasi bawal po rito, accident po yung lugar. So dumiretso na po kami ng Baguio. Oh, bawal pala doon dahil delikado na yung lugar na yun. Oh, pinagsabihan na sila ng pulis. Di ba? Tuloy natin. Kumain, tapos check tapos biyaya po ulit niya akong pabalik dito. Oh. Ngayon, sabi niya alas 3, sabi ko, mamaya na lang po ma'am. Bumaba kami po mga 2:30, dating dito po ng alas 3, bumaba po siya, nagpaiwan sa akin. Bago po naman iwan, nakaupo po siya doon sa may bato. Sabi niya, balikan ko na lang siya. Pagbalik ko po siguro 1 hour, nakita ko, binalikan ko wala na po dito sa pwesto niya. Ngayon, sinili ko yung baba, hindi ko naman po makita kasi natatakot din po ako, baka mahulog ako. So, umikot po ako, nagtanong po ako sa mga tao dito na kung walang nakitang dumaan na babae, wala nang daw po. Tapos bumalik tuloy ako para silipin. Talagang wala po. Umakyat po ako sa may Baguio uli. Tingin ka dito kuya? Sa hotel. Kuya, tingin ba yan? Sa hotel, pinunta namin yung chinek-checkinan, tinanong ko yung receptionist, wala naman daw po doon. Tapos balik na ulit po ako dito sa may Kinan Road para hanapin. Tsaka isa pa, di ba? Kung talagang, siyempre, concerned ka sa amo mo, sabi mo nga na matagal ka na sa amo mo, ilang taon ka na sa amo mo, pero ang akin lang ba't hindi mo niwanan ng cellphone o ng contact? Kasi, ang dami. I mean, kung ako yung bawang driver at sinabihan ako ng amo ko na iwanan mo na ako dito, balikan mo na ako. Pwede ako mag-suggest, ma'am. O sir, yung cellphone nyo, dalhin nyo para in case tawagan nyo na lang ako. Di ba? Di ba? Wala naman siya sinabing ganun. At, kung talagang close ka o okay ka naman sa amo, pwede sir, ma'am, hindi ba delikado rito? Bakit hindi lang po kayo mag-unwind sa iba? Meron po diyang beach. Meron po diyang mga restaurant na tahimik na pwede kayo makapag-isa pa ka. Kasi nakikita mo sa picture na siguro nag-iisip siya and the way the driver is talking about is parang depressed siya. Parang gusto niya makapag-isa. Kaya siguro pinauna niya yung driver niya. Pero sa akin, dapat as a driver, pwede niya sabihin siguro, i-suggest na, ma'am, doon ako sa kabila, doon lang, mas mabuti na may kasama kayo, pero malayo ako sa inyo para magkaroon kayo ng privacy. Pwede mo namang i-suggest yun, di ba? I mean, kung concerned ka. Kung sweldo lang ang habol mo, gano'n talaga magagawa. Wala kang pakialam, di ba? Gabi na po, hindi ko na masyadong makikita yung hindi ko kabisado yung daan. Nagpatulong na po ako sa mga pulis para hanapin. Wala naman po akong flashlight na pwedeng pang flashlight. Kaya sa kanila po ako humingi ng tulong. Saan kayo galing? Bago kayo nakarating ng Baguio kuya? Galing po kami ng Maynila. Anong sadya nyo sa... Ano lang po, magpapalipas yung parang magre-relax lang po siya. Galing. Pambihira. Galing Manila, magre-relax sa Baguio. Sa bagay, wala na yan eh. Dati-dati kasi nung araw, mga 80s, 90s
Pagka pupunta ka ng Baguio, paplanuhin mo pa yan. Dahil 4 na oras ang biyahe, 5 oras, wala pa yung mga highway na yan, yung mga freeway. So, that time. Pero ngayon, pag gusto mo punta ng Baguio ngayon, pwede na. Basta may kotse ka, takbo ka na ron. Doon ka sa mga freeway dumaan para mas mabilis. So, ang akin lang, back doon. Or, sa bagay, ano ba pakialam ko, di ba? Eh kung gusto nyo doon mag-away sa Baguio, pakialam mo, Pinoy. Tama. But anyway, yung akin lang dito kasi, yung concern ko rito is parang ano may naiiba. Something is fishy. And the driver just left. No, usually, I don't know, man. Kasi kung ako'y normal naman tao, hindi ko naman sinasabi na si Manong ay hindi normal. Kahit pa sabihin niya, balikan mo na lang ako, siguro kung ako yung driver, doon na lang ako sa kanto. Di ba? I guess pwede mag-react yung amo. Ba't ka nandiyan ka pa? Iwanan mo ako. Doon pala, pag sinabi na sa'yo ng amo mo na iwanan siya mag-isa, you have to think, bakit ganito? Bakit hindi ka tumawag sa pamilya niya? At sabihin na, sir, ate, si ma'am, nagpaiwan doon, delikado, mama, may mangyari doon, sagutin ko pa. Alam mo, ganun lang ganun kasimple, ganun lang yung basic na pwede mong gawin. Di ba? Dahil, Hindi ko po alam kung anong dahil na pag-relax. Basta yun lang po ang alam ko. nung, Hindi ko naman alam na ganun po ang mangyayari. nung bumibiyahe po kayo, wala po siyang kinukwento? Wala naman po siyang kinukwento sa akin. Kung pero sa problema, wala naman po kinukwento sa akin. Basta yun lang po. Pagputo niya, matutulog. O sabi ko lang, tulog po kayo dyan, pahinga. Yun lang po, wala nang iba. Wala siyang ime? Naimik na po, yung sabi niya, saan tayo kakain? Sabi ako na ba? Sabi ko, hindi po ma'am. Ikaw lang, bahala ko kung tayo kakain. Yun lang po, wala na po iba. Anong mood niya during that time? Malungkot? O Yung sa kanya naman, sabi, okay naman po yung aura niya. Hindi naman po siyang kalungkot na wala naman po sa mukha niya na ganun ang mangyayari. Wala po pong alam. Yun lang po. Pero bago mo siya iwan dito, kuya, may mga sinasabi ba siya? Wala na po siyang pagbaba niya lang. Ang sabi lang sa akin, balikan mo ako. Yun lang po, wala na. Nakailang beses po kayong balik, kuya, no? Punta kayo dun sa hotel, tapos balik. Bakit? Balikan wala po. Umaga at saka nung hapon. Bakit pinili mong balik-balikan? Nararamdaman mo ba nandito? Hindi po, siya po ang gustong bumalik dyan. Na sabi niya, gusto ko doon. Doon pala weird na, di ba? Kasi hindi naman park yun. Side ng Kennel Road doon. Kennel Road. Di ba? Delikado nga doon, may bangin. May wala pa yata ano yun, parang fence na parang hindi ka malaglag kung madulas. So, marami either ang point dyan is, talagang depressed lang siya. Pero, nakakapagtaka, dapat yung driver sana. Para sa akin, ay, nagstay na lang siya, pero nasa malayo. Pero, nakikita niya pa rin yung tao. Di ba? And, again, pagka naman, sana, iniwanan niya rin ang cellphone. Ma'am, ito cellphone niyo, para in case na kailangan niya na ako. Sabihin mo rin sa kanya, totoo. Ma'am, nandun lang ako sa dulo. Malayo ako sa inyo, pero at least nasa dulo lang ako para in case kailangan niyo na rin ako, mabilis ko kayong daanan. Lalo ngayon, delikado rito. Or, sana tinanong mo na, ma'am, bakit dito delikado at nasita na po tayo ng pulis. O baka masita na naman tayo. Alam niyo na, di ba? Dapat nag-open ka na naman ganun eh. I mean, sabi niya nga, sinusunod niya lang yung gusto ng kanyang amo, which is I understand too. But the thing is, this is the right time that you need to step up. Bilang driver mo, bilang na sinabi mo na matagal ka na sa amo mo. Di ba? And again, ang sa akin lang naman ay dapat talaga nag-involve na siya ng kamag-anak niya. Yun ang akin dun eh. Para in case na ganito nga nangyari na nga, ay at least alam ng kamag-anak niya na, oo, tumawag nga sa akin yung driver. At ba't doon pa sa dami naman na pupunta ni tita, o ni nanay, o ni auntie, o ni lola, bakit doon pa? Oh, maybe, kung halimbawa, tumawag sa cellphone, pwede magbigay ang anak o ang asawa na bigay mo nga yung telepono na to sa amo mo, sa mom mo, kakausapin ko. Ganun lang yun eh. Di ba? Ako naman po, driver lang ako sumunod sa kanya para pag-drive ko siya papunta rito. wala kang hinala na meron siyang Wala ibang naman po gagawin? kung hinala na gagawin niya yun. Kung alam ko lang po, hindi na ako kami bababa rito, doon na kami sa hotel, mag-paper list. Kung alam mo lang, okay. Kung alam mo lang at alam mo delikado yung kalye, yung daan, sana talaga nag-step up ka na at sinabi mo na, ma'am, wag po dito, delikado, nasita na po tayo ng pulis. Baka po ako ay matikitan pa. Dahil lang po nagpapatry rito, illegal pa. Yun ang ibig sabihin, Manong. Di ba? Ang akin na kasi, na maraming way sana na isinadjust mo sa amo mo. Mukha namang close kayo, dahil sabi mo, matagal ka na dyan sa amo mo, pwede mo i-suggest yun. Ma'am, delikado po dito, lalo baka mahulog kayo. Kung gusto niyo po umupo dyan, ipapark ko yung kotse sa kabila, dahil nakita ko yung picture, may parking na malaki sa kabila, at aalalayan ko po kayo. Pasensya na po kayo, hindi ako komportable na kayo iwan. Kung sa hotel, wala po akong pakialam. Magdamaga kayo sa hotel, wala tayong pakialam dyan. Pero dito po, nakakatakot. So, these are the moment na dapat talaga ay nag-step up ka na. Now, if you're getting scared to get fired, ganun talaga. At least may naisalba kang isang buhay. And that's a big thing. Diba? Unang
pagbalik mo kuya, ba't mo sinilip? Naramdaman mo ba na baka tatalon o baka may Hindi, ginawa? sinilip ko, baka mamaya po nahulog, kaya sinilip ko. Eh, wala naman po ako nakita, kaya umalis na ulit ako para magtanong. Kuya, ba't hindi mo siya pinigilan? Hindi ko po nakita siyang gagawin niya yun. Wala po ako dyan, nandun po ako kasi umalis po ako. Kiniwan ko po siya para, kung magre-relax siya, babalikan ko na lang. Paano ka makakapag-relax sa may bangin? Alam mo na delikado yun. As a driver also, basically nararamdaman mo na agad, ikaw ba, babangga mo yung kotse doon? So doon pa lang dapat nag-step up ka na na sinabi mo naman, wag ko, magalit na kayo sa akin, pero I can't. No? Ito po, si Sir, kausapin nyo. Ayoko po may mangyari sa inyo. Sa iba na lang po. Hindi sa ibang bangin, ha? Kuya, kanina nung inaangat yung body bag, anong naglalaro sa isip mo nung nakita mo na siya? Yeah. Wala, naiyak na lang po ako. Hindi ko na lang gagawin niya po. Kasi nagka-driver na po niya, may tiwala po ako sa kanya. Sabi niya sa akin, tutulungan niya po habang buhay. Kaso, ganun po ginawa niya. Hindi ko alam. Yun lang po. Yun lang. Yun lang ang kanya sinabi. At maybe sa susunod, baka ma-interview pa siya. Pero para sa akin, no, ay hindi dapat ito, parang, hindi ko masabi ikulong. Huwag pabayaan at kailangan talagang gamitin siyang source para mapaimbestiga. No? Kasi ang hirap kasi dahil nga mukha, sabi niya nga, tutulungan naman daw siya ni Cabral, no? Ay mukha naman close sila at mukhang matagal na yung driver doon. And I think that should be enough to have a bonding together na pwede mo sabihin sa kanya na mabago tayo dito, delikado. Alam ko driver din lang po ako. Sana po ngayon po kayo makinig. Alam ko, sana rin, inano mo na yung personal ano niya. Alam mo naman, di ka naman tangay. Nagpupunta ka naman sa Senate hearing, sa ICI, o ayaw ko, nagpunta yan sa Congress. Siguro alam niyo muna kung ano nangyayari. At nasa YouTube, di ba? Alam mo na yung amo mo ay iniimbestigahan. So, hindi mo man lang banggitin sa kanya ang nangyayari sa kanya mismo, at least pinatatamaan mo na mamago tayo dito. And I know how you feel. Pero, baka may mangyari sa inyo. Ngayon, pag ayaw makinig ni Yusek Cabral sana, tumawag ka sa asawa o sa anak. O ito, ayaw makinig ng nanay mo, ayaw makinig ng asawa mo. Please, kausapin mo. Kaya sa kabila na lang kami mapunta o sa ibang lugar na safe, sasamahan ko siya. Pero I'm not comfortable. Mamaya may mangyari sa nanay mo o sa asawa mo. Ganunin mo. And then, pagka wala lang nagawa yung pamilya ni Cabral at gusto pa rin magstay doon, labas ka na sa usapan. You just did something na, alam mo, na pwede mo maisalba yung tao. Depressing. I'm pretty sure, habang nagdadrive kayo papuntang Baguio, tahimik kayo. Di ba? Sabi mo, tahimik lang siya. So, depression tao. Di ba? Yun lang po yun. Kaya naman, sabi ko nga kanina, medyo close naman yata kayo. Sana na nag-step up ka kasi meron ka naman ganito. Nakatawa ka pa. Oh. At pinakita mo kung nasa si Yusek Cabral. So, I'm pretty sure, alam niya rin na kinuha na siya ng picture. But what I'm saying is, sana nag-open up ka sa amo mo. Baka sakali hanggang ngayon, buhay pa siya. Who knows? Diba? Kaya katulad niya, nasa picture, nag-selfie ka. Hindi ko alam kung may nagtanong sa'yo, nasan ba yung ano mo, amo mo? Tiga ko nga. Who knows? Diba? Kaya ang akin lang sana, nag-step up ka. Yun lang naman ang aking suggestion. But anyway, isa pa to. Itong mismo namang asawa na mismo ni Yusek Cabral. Here we go. Death certificate. Yung nag-declare po na patay. Oo. So, pinapa-DNA test din daw po. Oh, sabi ko, paano mag-swab ka nga lang, makakaya mo DNA ng ano, di ba? Pag napatayong proseso, pinapahirap. Eh kami na yung anak ko, tsaka yung ako na mismo sasabi, asawa ko yan. Nanay niya na yan. Ba't ano pa gusto nila i-prove? Maghanap sila ng ibang tao? So, doon pa lang sinasabi mo na maghanap sila ng ibang tao. What are you trying to say? Are you trying to say, or maybe may nagsabi na sa kanya na, may lumalabas na ibang tao daw yan. Yung asawa mo, tataka siguro. No? Pero ang akin lang dito, dapat, kung talagang, alam mo kasi asawa mo yan, and you know, na merong under investigation siya ng government tungkol po sa flood control at saka sa Ghost Project. No, na-booking na yan. No? At isa ang asawa mo. So, yun nangyari sa kanya ngayon, sabihin mong nahulog siya or aksidente, but why don't you let them do the autopsy? Asawa mo yan eh. At least kung alam nga, automatic na nagpakamatay yung asawa mo, nahulog, na aksidente, mapapa-autopsy mo pa rin. In the first place, public yan eh. Nasa public government ang asawa mo at sana, mapa-autopsy kung talagang ito may foul play. Dapat nga mismo, sir, ikaw mismo nagtutulak sa NBI eh. Gusto ko ma-autopsy asawa ko dahil sa dami po ng kasong nangyayari ngayon, sa po other investigation sa hearing at sa ICI, ay gusto ko malaman kung ito po pa ay walang foul play. Alam kong medyo sabi nila aksidente, pero ako, pa-autopsy natin para matahimik kami. Eh hindi. Lumalabas na parang ayaw mo pa. Lumalabas na parang tama na, sige na, okay na. What is going on? Yun ang magiging reaction ko dahil kung ikaw man, gusto mo ba nakita mo yung magulang mo o yung anak, kasama mo sa bahay na asawa mo na
Nakita mo na nagka-disgrasya tapos gusto mo pabuksan mo pa yun, no? Kayo na siguro mag-umusga. So, sir, Ang embalsamo ho, sir, binubuksan yan. Sabi mo, engineer ka, di sana makukuha mo na agad. So, buksan man yan, dahil bubuksan na rin naman yan ang embalsamador, minus well, pabuksan mo na, pa-autopsy mo na. Sana, kung yun ang gusto mo. Di ba? Pero wala eh. Ayaw. Galit sila. Galit sila. Bakit ka nagre-react ng gano'n? Di ba? para sa inyo, hindi po tumahan ng pusa. Hindi. Accidental. Siguro accident yun. Kasi sa akin, magkausap pa kami nung ano eh. Before that day eh. Ano po yung napag-usapan mo, sir? Ano ko lang yan, sabi, mag-anuan ka muna kasi sa atin. Sabi ko pa sa kanya, ba't hindi ka umatin nung ICI meeting, nung hearing, Ano sinabi ko sa kanya, sabi ko, sabi mo yung lawyer mo, mag-usap kayo. Dahil hindi tayo papakailaman ng sa trabaho yan eh. Dito pa lang, hindi kayo kailangan mag-asawa kayo. Dapat, kahit pa paano, hindi ka makikialam sa kaso, but you need to support your wife. Di ba? Kasi sa sinabi mo, bahala ka dyan. Kausapin mo lawyer mo. Wala tayong pakialaman. Bakit? Ha? Totoo ba yung nangyayari sa mga chismis ngayon na si Yusek Cabral ay nai-involve sa iba? Di ba? Yung sabi, hindi ako allegedly. But the thing is, asawa ka, dapat talaga, pina-autopsy mo para malaman ng taong bayan kung ano yung nangyari sa asawa mo. Kasi nga, questionable eh. Parang ano yan eh, si Bangag, gusto pa-follicle test. Pero ayaw niya. Parang ikaw rin yan eh. Instead na alam mo, para matahimik ka kung nangyari sa asawa, parang sige na, okay na, nagpakamatay yan o nahulog, okay na yan. Di ba? Ang pangit. Hindi ako nakikialam ng trabaho eh. Sir, nasaan yung cellphone at mga gadget? Ano? Ako hindi pa nakikita. Simula dumating ako dito. Kasi nasikaso ko siya. So yung gamit, wala ako nakitang gamit. Sabi ko kasi sinuli sa inyo. So wala siya solid. Ako dumating ako dito alas 2. Sabi nila sinuli. So wala pa ako nakita. Kinausap ko anak ko, wala silang gamit na ano. Yun, katulad po yun, no? Kanya-kanya sila. Sabi ng DILG Secretary Remulla na nasa pamilya raw ang telepono. Si Remulla ba nagsabi? Basta may nagsabi. Di ba ngayon, wala pala sa kanya. Kung sino nasaan na yun. Di ba? So, tapos, ang nakaka-atsal pa rito, ay nakikilaman ng ombudsman. Hindi mo na pabayaan ng PNP o NBI ang nangyari o yung SOCO. Di ba? So, ano nangyayari? Bakit masyadong anong ombudsman din dito? Parang gigil na gigil. Ano? Di ba? Anyway, because of that interview and yung mga tao nagbigay ng opinion, reaction, ngayon na iniisip naman ngayon na baka raw ito ay fake death. So, dami ng mga nangyayari na pala yan noon. Even dito sa US, nangyayari rin po yan. Kaya, hindi sila talaga kumbisido na itong si Yusek Cabral ay talagang namatay in natural way. Yung na-aksidente, nalaglag, or what. Di ba? Panoorin natin ito. Pagdududa ang ilang mambabatas sa pagkamatay ni former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Marami raw kasing makikinabang sa kanyang pagpanaw. Narito ang agenda report ni Hannah T. Ang peking pagkamatay pwedeng magamit para makatakas mula sa criminal liability. Ayon yan kay Senator Kiko Pangilinan. Anya, ayaw niya maging insensitive pero dahil bilyones ang pinag-uusapan sa flood control scandal, ibinapanawagan niya ang pag-iimbestiga sa bangkay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Nangyari na raw kasi ang fake death dati para makatakas mula sa corruption allegations. Halimbawa ang kay Mary Ann Maslog, ang textbook scammer na kinonvict ng Sandigan Bayan matapos pekein ang kanyang pagkamatay. 1998 lumitaw ang scam tungkol sa humigit kumulang 20 million peso textbook contract at 2019 ang ibalita ng kanyang kampo sa Sandigan Bayan na namatay si Maslog. Pero sumulpot siya noong 2024 sa pangalang Jessica Ceci Francisco. Sa paghahalukay ng Billionaire News Channel, natuklasan naming matagal ng di umano'y dumping ground ng mga bangkay ang sitio sa Tuba Town sa Benguet. Sa Tuba rin natagpuan ang katawan ni Cabral. May isang 2019 report na nagsabing may 5 katawan na noon ang natagpuan sa ilalim ng highway sa Tuba at nadedecompose na ang mga ito. Bunsod ng pagkamatay ni Cabral, lumitaw din muli ang footage niya online sa isang House Budget Deliberations nitong Setyembre na may bandage ang daliri. September 5 nangyari ang House hearing at ayon sa netizens, ang pagkabenta ng kanyang daliri ay bunsod ng di umano'y agawan nila ng papeles ni Representative Leandro Leviste na magkita ang dalawa sa opisina ni Cabral isang araw bago ang pagdinig. Paglilinaw ni Leviste, September 4 na magkita sila ni Cabral para sa DPWH files at ipinakita niya ito sa ICI at Ombudsman noong Nobyembre. May kopya rin umano ang DPWH ng mga ito. Una nang binanggit ni Leviste sa amin na bago pa mag-Setyembre, humingi siya noon kay Cabral ng listahan ng budget ng bawat congressional district. Si Cabral ang itinuturong may kaalaman sa budget insertions at proponent ng mga line items sa DPWH budget, dahilan para sabihin ng ilan na malaking kawalan ng kanyang pagkamatay dahil sa lawak ng kanyang nalalaman sa flood control scandal. Para sa agenda, Hannah. Yun. See that, mga cards?
marami kasing alam si Yusek, late Yusek Cabral sa mga nangyayari ngayon sa Ghost Project at yung mga kakilala. If I remember, no, at nabanggit din nga tayo sa isang hearing na nung nanalo si Tito Soto, no, si Tuta, ay nag-text daw sa kanya itong si Yusek Cabral at sinabi na congratulations sir at mag-insert na kayo kung anong gusto nyo para kung ano man ang kailangan nyo. So, doon pa lang sa mga ganun, parang sanay na si Yusek Cabral sa ganun. Kasi nga, panahon pa ni Tatay Digong yata ito, panahon pa nila Aquino. So, sanay na siya sa mga ganitong klaseng mga palusot, ika nga. But anyway, I think Cabral is just stressed out. No? At talagang hindi niya alam ang gagawin niya. You can tell naman sa picture kung saan ang kanyang huling photo na nakakuha raw ito ng dashcam ng isang sasakyan ay talagang masasabi natin na she's depressed. At siguro talagang pressure na pressure siya, hindi niya na alam ang gawin. Who knows? Baka may death threat pa siya or, you know, pag tinuro mo kami, mamamatay pamilya mo or magugulgul ka, something like that. We really don't know, but those are the possible na pwede mangyari. Ang akin ng mga parts is, this is not really like something na pakawalan mo na, that's it. Patay na yung tao, that's it. No. For me, sana may effort ang government na paimbestigahan to. And I heard that the Congress is trying to do an investigation under this. At sana nga, kasi nga, at least malalaman. At meron pa raw itong mga file sa laptop, sa cellphone na pwedeng gawing connect the dots sa mga nangyayari ngayon sa flood control scam. Okay? I just hope the family, especially the husband, na magbago isip, pa-autopsy niya at malaman kung anong nangyari. Ito ba'y tinulak, nalaglag talaga, or kung ano man. Maraming questionable at sinasabi pa na baka mamaya kunyari namatay kasi hindi pinakita yung bangkay, binalutan. Who knows? These are the allegations ngayon ng mga Pilipino. Hindi sila kumbinsido na okay, namatay, nahulog, na aksidente. No, they're not. They have a question mark in their brain and saying, totoo ba to o hindi? Okay? Alrighty, hanggang dito na rin po at sana po ay naintindihan yung ating pinag-usapan. Again, I will see you again. No? Maybe after Christmas na po tayo mag-vlog ulit para tayo makapag-enjoy ng ating bakasyon or sa January na. But the thing is, I will have a live on December 24 para po tayo ay mamimigay ng chicha. Ano ba ibig sabihin ng chicha? Iyan, chicha. Okay? At siyempre po, bago magtapos din ng taon, I wanna do live also kay Pinoy Lens. Okay? Yun naman yung isa ko pang channel. Okay? Alright, hanggang dito na lang po. At siyempre po, sabi ni Senator Marcoleta, hopya lang naman talaga. Okay ka na muna. At pag may extra, then go! At sabi nga po ng ating Vice President Sara Duterte, mahalin po natin ang Pilipinas at atin to, isa lang to. God bless po sa inyo. At syempre po, Merry Christmas po sa inyong lahat sa Pilipinas at sa buong mundo, sa mga OFW, Merry Christmas po sa inyo. And I hope that your wish will be happen. Okay? Sige po. Thank you, God bless, and sukran.